Department of Labor and Employment, sinimulan na ang profiling sa mga Pilipinong manggagawa na maaapektuhan ng total ban ng POGO. Ang mga industriyang posible nilang pasukan batay sa DOLE, alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Na alisin na ang POGO sa bansa bago matapos ang Disyembre ngayong taon. Hinahanapan na ng Department of Labor and Employment na mga malilipatang trabaho ang mga empleyadong maaapektuhan nito. Sa naging post-SONA discussion kahapon o pagtalakay sa naging SONA ng Pangulo, sinabi ng DOLE para magawa ito, kinokompleto lang nila ang listahan ng mga POGO workers na magmumula sa mga employer. Employment po, ang kauna-unahan sa aming plano, yung profiling ng mga manggagawa na pwedeng maapektuhan. Employment facilitation, referral sa mga trabaho na sasagawa po ng mga jobs fair, no? Focus doon sa mga available na trabaho at tignan kung paano imamatch ang ating mga pwedeng maapektuhan. Sa oras naman na makumpleto na ang listahan, matatapos na rin ang ginagawa nilang profiling. Dito, makakahanap sila ng trabaho na swak sa sahod at skills ng mga empleyado ng POGO na mawawalan ng trabaho. At ilan naman sa nakikita nila para rito ay ang IT at BPO industry. Ang listahan ng mga manggagawa na ipinagkaloob ng mga kumpanya, malaking bahagi doon ay nandoon sa mga encoders. Mga encoders na ibig sabihin, pwede talagang i-link up sa ating IT, BPO management sector. And fortunately, the Department of Labor and Employment has a very strong partnership with the IT Business Association of the Philippines. No? Sa ngayon, nasa 15,000 na ang tala ng DOLE na maaapektuhan sa NCR, habang may 5,000 naman sa Calabarzon. Pero nakikipag-ugnayan pa sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para masilip ang numerong ito. Pero sabi naman ng PAGCOR, sa tansya nila, aabutin talaga ng 40,000 na mga empleyado ang maaapektuhan. Dahil lahat ng mga may kinalaman sa POGO, kinakailangang matigil ang operasyon. Nangako naman ng PAGCOR na tatalima ito sa utos ng Pangulo ng walang reserbasyon. I had made my position very clear. This was even weeks before or prior to SONA. I will follow and execute any instruction that will be given me by the President of the Republic of the Philippines. Sa parte naman ng DICT, nagpasalamat sila sa pagkakaba ng POGO dahil tila natanggalan ng ugat ang problema ng cybercrime sa bansa. Finally, banning POGO, it will now make our lives easier because we have been tracking a lot of these scammers who are operating behind these operators. Samantala, ang Bureau of Immigration naglabas na ng utos na dahil sa sinabi ng Pangulo, bibigyan nila ng 59 days ang mga foreign nationals na nagtatrabaho sa POGO na lumabas na ng bansa. Sa tala ng BI, nasa 20,000 na foreign nationals ang mapapaalis sa Pilipinas dahil dito. Pero para naman sa Office of the Solicitor General, umaasa pa rin sila na maglalabas ng kautusan ng Pangulo hinggil sa pulisiyang pagban ng POGO. Ito ay upang agaran itong maipatupad ng mga ahensya ng gobyerno. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.